Okay, tapos na po yung break time. Tuloy na po natin. Okay, so ayon po sa Biblia, Genesis 1:27-28, ay hindi po totoo ang evolution. Dahil hindi po ito ang tinuturo ng Biblia. 6,000 years ago pa lang po ang tao. At ang tao ay nilikha ng Diyos sa ika-6 na araw lang po. On the 6th day. Ayan ha. Genesis 1:27-28. So God created man in His own image. In the image of God, di po image ng hayop. God created him, male and female created He them. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. So, sino po ang dominante? Again, sa Mother Earth ay ang tao. Amen po ba? Totoo po ang Biblia. At kung babalikan po natin yung population, history ng population po. Pag binalik po natin yan, ay paatras po, makikita po natin, ang tao, paunti ng paunti, hanggang sa meron lang siyang isang pinanggalingan na magulang. And DNA has evidence na meron tayong isang human parents. At sabi ng Biblia, ito ay si Adan at si Eva, 6,000 years ago lang po. Not millions of years. So, pero meron silang ebidensyang ipapakita. At doon po, nadedenggoy po ang maraming mga mananampalataya. Napapaniwala po ng mga maling ebidensyang ito. Pero meron silang pakitang scientific evidence of millions at mga missing link na natagpuan na nila. Okay? So ano po ang ating paniniwalaan? Ang human evolution, worldview o paniniwala ng sanlibutan na salungat sa Biblia, o ang Biblia na tayo'y galing sa unang taong ginilikha ng Diyos, si Adan at si Eva, at ito'y nilikha lamang ng Diyos 6,000 years ago, at si Adan at si Eva ay nilikha ng Diyos sa isang araw lamang, yun yung ika-6 na araw. Amen po ba? So, sino po ang ating paniniwalaan? So, yan po yung dapat na ingatan po natin ang ating pag-iisip. Yan po yung pangalawa, human evolution. Ang una, Big Bang Theory. Pangalawa po ay human evolution. Pangatlo, ito po ay tinuturo sa mga bata. Kaya yung mga elementary, kinder, dito pa lang po ay nadadaya na po ng dyablo ang kanilang pag-iisip. Dahil tinuturo po ito sa mga eskwela. Ano po itong pangatlong ito? Baka tayo po'y napaniwala rin ng maling aral na ito o maling paniniwala ng sanlibutan. Ayong dinosaurs. Uy, gustong-gusto nyo ito, mga bata, no? Dinosaurs. Ayan, may mga laruan pa nga ito. Okay, pag ang mga bata, tinanong mo, ay naniniwala ba kayo sa dinosaur? Opo. O gano'n nakatagal ang dinosaurs? Millions of years na po, patay na. Salungat na agad sa Biblia. At pagka pumunta ka sa Dinosaur Island, yung mga field trip, sasalubungin ka na, dinosaurs are millions of years na. Nauna pa sa tao. Wala na po yan. Salungat na po sa Biblia. Yan po yung pambubulag ng dyablo sa sanlibutan. At may mga mananampalataya na papaniwala. Ano po yung dinosaurs? Scientists used to believe that all dinosaurs were extinct about 65 million years ago. Alam niyo po, ngayon may mga scientists nakaka-discover po sila ng fossils ng dinosaur na may mga laman pa po. Ibig sabihin, lately lang sila. Hindi sila, pero meron dinosaur talaga. Now, the first dinosaur fossils were recognized in the early 19th century with the name dinosaur, meaning terrible lizard, being coined by Sir Richard Owen in 1842 to refer to this great fossil lizard. Alam niyo po, ang word dinosaur, wala naman po yan sa English. Nagsimula lang po sa English Dictionary yan, inintroduce po yan ni Sir Richard Owen in 1842.
Nung na-discover po yung mga fossils nito, terrible lizard. Ang ibig lang sabihin ng dinosaur ay terrible lizard. Refers to the great fossil of lizards. Yan. Prior to that, before 1842, wala pong salitang dinosaur. Kaya, ba't sa Biblia wala namang dinosaur? Talagang wala pong dinosaur na salita. Kahit sa tao, wala pong salitang dinosaur. Nagsimula lang po yan noong 1842 or 1841. Ayan. Ngayon, kung totoo po ang dinosaur, malalaking lizard, ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa dinosaur? Kasi sa kanila, ang dinosaur ay millions of years na. Di ba? 65 million years ago. Mantakin niyo po yan. No? Okay, according to the Bible, dinosaurs must have been created by God. Kung merong dinosaur at may nakitang fossil, so hindi natin mai-deny merong dinosaur, di ba? Okay, pero sabi ng Biblia, ay dinosaur must have been created by God on the 6th day. Ika-6 na araw kasunod ng tao. Kasi ang ka-6 na araw, diyan na nilikha ang tao at mga hayop. Nauna nilikha mga hayop, then mga tao. That is according to the Bible. God must have created the dinosaurs on the 6th day of creation. Genesis 1:24 says, "And God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping thing, and beasts of the earth after his kind. And it was so." So, kailan po nilikha yan? Sa ika-6 na araw. So, kung ang mga dinosaur, nalikha po yan, at mayroong mga fossils, hindi natin pwede i-deny, may dinosaur. Pero yung salitang dinosaur ay 1841 lang po na-invento yan. Wala pa po yan nung araw. Kaya, sa Biblia, wala kayong mababasang dinosaur, siyempre. Okay? Exodus 20, verse 11. "For in the 6 days, the Lord made the heaven and the earth, the sea and all that in them, and rested the 7th day, wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it." So nilikha po ng Diyos, natapos po sa ika-6 na araw. At kung ang dinosaur ay totoo, pero hindi pa po dinosaur, na invento lang po yan, 1841, yung salitang dinosaur. At tinawag po yan, nilabas po yan 1842. At naging official na katawagan. So, kung may dinosaur po, nilikha po siya ng Diyos sa ika-6 na araw. Ngayon, ano ang tawag ng Biblia sa mga dinosaur nung araw? Wala tayong mababasang dinosaur. Pero, merong malalaking lizard. Ano po ang tawag ng Biblia sa mga dinosaur sa Biblia? Ang tawag po ng Bible hindi dinosaur kasi wala pa pong salitang dinosaur sa English, di ba? Sa Biblia, ang King James 1611, the King James Bible, nung nagkaroon po ng English version, ang Biblia na translate po sa English, yung King James Bible, 1611 po yan. Mantakin nyo, 16, 17, 8, 200 years later, saka po na-invento yung salitang dinosaur. Nauna na po ang Biblia. Ngayon, ano po ang tawag ng Biblia doon sa mga malalaking hayop na to? Ang tawag po ng Biblia, hindi po dinosaur, but the Bible calls them, baka bago po sa inyo to, dragons and leviathans. Dragons and leviathans. Ibig sabihin, Pastor, ang mga dinosaur pala sa Bible, dragons pala yan, mga dragon. Totoo pala yung dragon. Diba? At naniniwala po ba kayo? Kala nyo meat yung dragon. Sabi po ng Biblia, totoo yan. Nag-e-exist sila. Psalm 74 verse 13-14. Basa. Sabi po rito, "Thou didst divide the sea by thy strength. Thou breakest the heads of the dragons in the waters." So, sino po ang sumira ng ulo ng mga dragon? Ang Diyos, di ba? "Thou dividest the sea by thy strength, thou breakest the heads of the dragons in the waters.
Verse 14, Thou breakest the heads of Leviathan in pieces, and gavest him to be meat to the people inhabiting the wilderness. So ang tawag po ng Biblia sa malaking hayop na ito, hindi po dinosaur. Dragons and Leviathans. Ayan. Nag-exist po sila during the Old Testament. Sa panahon po ni Haring David, merong pong mga dragons, merong Leviathans. Ayan. Pakita mo anak yung slide ng, familiar po kayo sa zodiac sign ng incheck? Familiar po. Kita Chinese to, di ba? Ang mga incheck, sila po yung mga tao na matagal nang nabuhay sa mundong ibabaw. Sabi nga nila si Adan, si Eva, incheck daw yan eh. Chinese. Dahil napakatagal na ng buhay ng mga Chinese, di ba? Kahit saan daw lugar, may Chinese. Ha? Kahit yung gold, may Chinese eh. Chinese gold. So, sa mga incheck, meron zodiac sign. Anong year pa kayo pinanganak? Naalala mo ba, Brad Dan, anong year ka sa zodiac sign? Naalala mo? Ha? Yung asawa ko, ano yan eh, May 22. Yeah. Year of the Pig. Sabi ko sa asawa ko, baboy ka pala eh. Year of the Pig. Pinanganak. Ha? Okay. Sa zodiac sign na yan, 12 klase na mga hayop. Ano napapansin nyo? Merong, ano ba yan? Rat. Year of the Rat. Tama ba? Oh, rat. Ito, rat. Year of the Rabbit. Oh, Year of the Horse. Ano, Brad? Anong year ka? Hindi mo alam? Zodiac sign. Sa'yo, zodiac sign mo. Ha? Siya? Si Berhel? Kaya birthday mo to, di ba? Snake ka pala. Shhh. Ahas. Year of the Snake. Asan na yun? Yun, Brad. Year of the Snake ka. Pinanganak. Ayan. Oh. Si ikaw, Amado. Ha? May rooster. Ito, oh. Year of the Rooster. Kaya yung manok natin, tumira agad eh. Nang itlog. Okay, anyway, pinatawad na naman ng Lord. Okay naman. Okay na. Nagsisi na yung tao. Di ba? Okay, sino pa? Sister, meron ba? Mr. Bia, ano ka, zodiac mo? Rabbit, year of the... Compatible ba kayo? Ha? Dapat compatible daw yan. Dapat eh. Di ba? Kundi mag-iwan. Di ba? Oh. Si Darwin. Ano si Darwin? Ha? Ha? Dog. Magkaaway ba yan? Rabbit. Kasi titignan mo sa zodiac nila, yung compatible, di ba? Sa ano. Ayon sa zodiac ng incheck, hindi compatible. Isa inchik lang naman yun. Ano naman na yan, pamahiin nila yan eh. Pero ito ang pansinin nyo. Ito ang pansinin nyo. 12 hayop. Tama? Okay. Yung 11, pig, dog, rooster, horse, goat, monkey, rabbit, snake, ox, rat. Totoo po ba yan? Hindi totoong hayop yan? Walang ganong hayop? Wala. Wala bang ganong hayop? Hello? May hayop ba ganyan? Di ba? Pumili sila ng taon-taon, may representanting hayop. Yung binanggit ko mga hayop, wala bang ganong hayop? May ganong hayop? Wala. Meron. Di ba? Ano yung pang-12? Yung dragon. Ang mga inchik ba, sa tagal ng pamumuhay nila sa mundong ito, bakit sila, matagal na kasi ito eh, bakit sila nagsingit ng isang hayop dito na hindi totoo? 11 hayop, totoo, pero yung isa hindi totoo, paano nangyari? Sino nagsabi sa ating hindi totoo? Yung pang-12. Ano yung pang-12? Ha? Dragon. O, ibig sabihin, hindi ako totoo? Hindi totoo yung representante kong hayop? Ano yung representante kong hayop? Year of the Dragon. Woo! Di ba? Bruce Lee, di ba? Year of the Dragon, di ba? Oh.
Tapos yung misis ko, Year of the Pig. Pero alam nyo, nung tinignan ko sa Zodiac, sa Inche, compatible yung dragon tsaka pig. Ha? Ewan ko, wala rin. Masama ata ang pakiramdam. Dalawa lang yan eh. Pag di umatay yung misis ko, masama pakiramdam, kaya masama loob sa akin. Dalawa lang. Dalawa. Sana hindi masama loob. Ano? Okay, papipray ko na lang kung ano man yung pakiramdam niya. Okay. Yung bang panglabing dalawa, dragon, hindi totoo. Ay, myth yan. Yung iba, totoong hayop, yung dragon lang din. Sino may sabi? Bakit nilagay ng mga inchik yan? Kasi nung panahon, sa kanilang history, merong dragon na hayop. Kaya lang, sa 12 na yan, yung dragon, ano ba nangyari sa dragon? Ang Biblia, may dragon. Sa Bible, may dragon. Sa inchik, may dragon. Bakit nilagay na inchik yan? Na biglang, ba't na iba yata yung isa myth? Yung 11, tunay na hayop. Pagdating sa 12, pagdating sa dragon, kunya-kunyarian lang. Hindi po, totoong may hayop yan. Nakita nila yan, kaya nilagay nila yan. Diyang dragon. Yan po yung dinosaur sa Biblia. Amen po ba? Okay. Balik tayo. Balik tayo. Okay, where are the dragons or dinosaurs now? Nasaan na ngayon yung mga dragon? Probably, they have gone extinct. Ano pa yung extinct? Iilan na lang sila. Ano yung extinct? Endangered species. Diba? Extinct. So, maaaring may mga dragon pa ngayon, dinosaur, pero nakatago. Extinct. Or, nakakalungkot, yung wala na talaga. So, list of species declared, yung extinct the list of species declared extinct. Pwede bang ma-extinct ang dragon? Oo. The list of species declared extinct in the last decade, sa loob lang ng 10 years, from 2010 to 2019, the International Union for the Conservation of Nature, UCN, declared the extinction of how many species? 160 species. Ibig sabihin, endangered na. Sa loob lang ng 10 sa panahon natin, buhay kayo niyan. Ngayon, for the last 150 years, 23 extinct animals were lost in the past. Ayon po sa kanilang pag-aaral, nawala yung extinct na mga animal, 23 na po ang talagang nawala na, namatay na. Ibig sabihin, for the past 150 years, 23 extinct animal, kailan lang to 150 years, will never roam the earth anymore. Wala na po sila. So, possible yung mga dinosaur naging extinct, then nawala na. It is estimated that up to 500 species have gone extinct in the last 100 years pa lang. Kaya yung mga dinosaurs, probably they have gone extinct also. This extinction have been linked to human activities such as overhunting. Bakit po naging extinct yung mga hayop na to, kagaya ng dragon? Ano po ang dahilan? Ayon po sa pag-aaral, hinanting po ng mga tao ang mga dragon. Pinagpapatay po nila. Kaya mga dragon hunter. Kaya naubos po ang mga dragon. October 29, 2018, humanity has wiped out 60%. Sino pong pumapatay sa mga hayop? Ang tao. Humanity has wiped out 60% of animal population since the 1970. Reports finds worldwide 60% of vertebrate animals have been wiped out since 1970. Sino po pumapatay sa mga hayop? Sino pumatay sa dinosaur? Sa mga dragon? Ang tao. Ginagawa pong pagkain. Sabi po ng Bible, ginawang pagkain ng tao. Siguro masarap yung dragon bread eh. Di ba? May mga delicacy. Di ba? Mga tao mahilig sa mga ganun, di ba? Psalm 74, 13-14, Thou didst divide the sea by thy strength. Thou breakest the heads of the dragons in the waters. Verse 14, Thou breakest the heads of Leviathan in pieces and gavest them to be meat to the people inhabiting the wilderness. Ginawang pagkain. Ayan. So, alam niyo na po yung katotohanan tungkol sa
Dahil hindi po sila millions of years, mga kapatid. Ngayon, tanong, paano sila nag-survive, nagkasya sa Noah's Ark? Di ba? Okay? Ngayon, si Noah, matalino yan. Hindi niya kukunin yung fully grown dinosaur. Kasi ang purpose lang noon para parami. So, sinong kukunin niya? Yung matanda na, menopause na, na dragon? Hindi po. Ang kukunin niya, yung mga bata, maliliit pa yan. Kumuha siya ng isang dragon na pares, lalaki, babae, maliit pa, karga-karga nila, o pasok. Ganun po yan. Hindi po yung malaki. Isa lang po kailangan para magpalahi. Kaya lang, ang nangyari nga po, after the flood, mga Chinese, meron pong mga Chinese na history na yung mga dragon po ay hinahunting nila. Pinapatay po nila. Okay. At iba't ibang history po, meron pong mga records na may mga dragon. Kaya sabi po ng Biblia, and that is the dinosaur of the Bible. Okay, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay. So, wag po nating paniwalaan yung tinuturo po na ang dinosaur ay millions of years na. At hindi po inabutan ng tao. Inabutan po yan, kasabay lang po yan ng likha. Okay, number 4, yung tinatawag natin na, okay pa ba kayo mga kapatid? Gender identity. Ito po yung isang worldview. Ano po yung gender identity? Is each person's internal individual experience of gender. It is their sense of being a woman, a man, both neither or anywhere, along the gender spectrum. So, ibig sabihin ng gender identity, ay ikaw po masusunod kung anong gusto mong ikaw. Hindi lang lalaki at babae, ha? Halimbawa, lalaki ka, pero feeling mo babae ka, ikaw masusunod. Pipiliin mo yung gender mo, babae ka. Okay? So, kung babae ka naman, feeling mo lalaki ka, ikaw masusunod. Kung ano yung nararamdaman mo, yun ang emotion mo, yun ang masusunod. Ngayon, kung ang emotion mo, ikaw ay fairy, okay, fairy ka. Kung ikaw ay manyika, isip mo manyika ka, manyika ka. Kung isip mo bata ka, matanda ka na, pero isip mo bata ka pa rin. So ikaw magdidikta kung ano yung yan po yung gender identity. So wag po tayo mag-agree dito. Tayo po ay kung ano tayo nilikha ng Diyos. At ang nilikha ng Diyos, dalawa lang. Lalaki, babae. Genesis 1:27. God created man in His own image. In the image of God created He, male and female created He them. At sino po ang kinakasal? Sabi ng Biblia, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ang kinakasal po, lalaki at babae. Hindi pwedeng parehong lalaki, parehong babae. Kaya hindi ako pwedeng magkasal ng Ilocano at Batanggenyo. Hindi ko po pwedeng kasal yon. Amen? Pag Ilocano ka, tapos papakasal ka sa akin, Batanggenyo yon, hindi pwede. Kasi parehong lalaki yun eh. Ilocano, tsaka Batanggenyo. Di ba? Parehong lalaki, hindi ko pwede ikasal yan. Ayan. Okay? Panglima, bibilisan ko na lang po. Baka nadali tayo nito. Subjective morality. Subjective morality is the belief that moral principles and values are dependent on individual opinions, personal belief, cultural norms, and societal context. Ibig sabihin, yung morality, yung kung ano yung tama-mali sa'yo tama yan. Sa akin, mali yan. Sa akin, ito yung tama, sa'yo, mali yung sa akin. Di ba? Ngayon, sino masusunod sa atin? Walang masusunod sa atin. Ang masusunod sa atin, sarili natin. So, kung ano yung alam kong tama, yun ang gagawin ko. Bagamat sa'yo, mali yun. Ngayon, sino masusunod? Sarili mo. Kung ano yung alam mong tama. Meron sa Bible dito ang mga tao, kaya ginunaw ng Diyos yung mundo nung una, pati ang Sodom and Gomorrah, ginagawa nila kung ano yung gusto nilang gawin. Kaya nagalit ang Diyos, meron judgment. Kaya darating sa mundong ibabaw na to yung judgment. Kasi ang tao masusunod kung ano yung gusto niyang tama, mali. Diba? Si Hitler, sa kanya, tama lang patayin ang mga Hudyo. 6 million Jews pinapatay niya, sa kanya tama yon.
Sa mga Hudyo, mali yun, di ba? Sila yung papatayin eh. Ngayon, sino ang tama ngayon doon? Di ba? Wala. Kasi sa kanya yun ang tama. Sa mga Hudyo, mali yun. Kaya lang, mga Hudyo, dehado. Sila yung pinatay eh. Diba? Sa akin, mali yun. Pero kay Hitler, tama yun. O, sinong may tama? Diba? Ang gulo, diba? Kasi walang standard. Ngayon, sabi ng Biblia, merong standard, merong pinanggagalingan, may basihan tayo. Sino magsasabi kung sino yung tama sa atin? Ang Diyos. Yun po yung tinatawag ng objective morality. Merong pinanggagalingan na source. Ano yung pinanggagalingan ng source ng morality? Ang Diyos. Exodus 20, 1-6. Exodus 20, 1-6. God spoke all these words. Ang Diyos po nanggaling ang morality ng tao. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other God before me. So paano natin nasabi, ba't mali sumamba doon? Mali sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Kasi ang standard natin, ang Diyos. Sa'yo, okay sumamba. Sa akin, hindi. Sinong tama sa atin? Sinong pagbabasihan natin? Ang Diyos, ang Ten Commandments. Ang nagbigay ng 10 utos ang Diyos. Sabi niya, thou shalt have no other gods before me. O, tapos ang usapan. Huwag mo nang idepensa sa akin yung Diyos-Diyosan mo. Okay, ngayon, ay hindi naman namin sinasamba yan. O, tama. Sabi ng verse 4, thou shalt not make unto thee any graven images, or any likeness of anything that is in heaven above the earth, nor is under the earth beneath, or that it is in the water under the earth. So, pag kang gagawa, may karuktong. Verse 5, thou shalt not bow down thyself to them, or serve them. Diba? For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Eh, hindi naman namin sinasamba eh. Hindi ba nyo sinasamba? Pero niluluhuran nyo. Oo. Inaalayan nyo ng bulaklak. Inaalayan nyo ng pagkain. Oo, piyesta. Pero hindi nyo sinasamba. Hindi. Anong tawag doon? Wala, inaalala lang namin siya. Yung santo, inaalala lang namin. Oh. Ngayon, anong tawag doon? Sa inyo, hindi pagsamba yun. Sa akin, pagsamba yun. Paano natin malaman kung pagsamba yan? Ano ang magde-define sa atin? Ang Diyos. Ano sabi ng Diyos? Yung ginagawa nyo, pagsamba yan. Kasi sabi ng Biblia, huwag nyo yuyukaran, huwag nyo paglilingkuran. Inaalain nyo bulaklak, niluluhuran nyo, dinadasalan nyo, kinakausap nyo, sinasamba nyo yan. Hindi naman pagsamba yung pag-alaala. O sa iyo yan. Ngayon, pag wala ang Diyos, hindi natin alam kung sinong tama. Sa iyo, tama yan. Sa akin, mali. O ikaw masunod sa buhay mo kasi walang huhusga sa iyo. Ngayon, merong huhusga sa atin. May judge. Sino yung judge? Judge, tama ba yung ginagawa nila? Ano sabi ng Biblia? Yan ay pagsamba sa Diyos-Diyos. Ang ginagawa nyo ay pagsamba. Nakalagay sa Biblia. Kaya anong sabi ng Biblia? Galit ang Diyos, jealous God. Selos na selos siya dahil sinasamba mo, hindi naman ang Diyos eh. Diyos-Diyosan yan. Yung nilikha niya ang sinasamba mo. Kaya anong ginawa ng Diyos? For I, the Lord, thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Kaya merong mga sakit, merong mga cancer na mamana. Ba't ako nagkaroon? Healthy naman ako. Sinusunod ko naman yung tamang pagkain, nag-exercise ako, ba't may cancer ako? Sabi ng doktor, may lahi ba kayo niyan? Meron po, yung lolo ko, patay. Yung lola ko, may breast cancer. So, hindi mo kasalanan. Kaninong kasalanan niya? Ninuno mo. Hanggang ika-4 na henerasyon. Ngayon, yung lolo mo, ika-4 na henerasyon na sana yung lolo mo, kaso yung lolo mo, ginawa rin yung kasalanan, sumamba rin sa Diyos-Diyosan, nadag uli ng 4 na henerasyon. Inabot ka tuloy, may cancer ka. O kaya may diabetes ka. Diba? Ang ingat-ingat ko naman, di naman ako kumakain ng matatamis. Bakit ganito? Sabi ng doktor, may lahi ba kayo? Opo, yung lola ko may diabetes, namatay sa diabetes. Nabulag nga eh. Kahit anong ingat mo, dahil sa kasalanan. Natapos na sana, kaso inulit ng magulang mo na ipasa sa iyo, dapat sa kanya na huminto, ika-4 na henerasyon eh.
Kaso ginawa niya yung kasalanan ng ninuno niya, naulit tuloy. Nadagdagan na naman ng 4. Pero sabi ng Diyos sa verse 6, ano maganda? Good news. Showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandment. Amen? So, bakit pinagpala itong bata na to? Kasi ininuno niya, mayroong ginawang mabuti. Hanggang thousands of generation, ba? Ang tawag doon, swerte. Ba't sinuwerte ito? Ba't yumaman o ano? Kasi ininuno niya, may ginawang mabuti. Nasalo niya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, ha? Okay, so ingat po tayo doon sa panglima, subjective morality. Meron po tayong objective morality, meron pong judge. Siya po nagsasabi ko ano yung talagang tama at mali. Okay, ika-6, universalism philosophy. Ano po yung universalism? That all religion underneath seeming differences points to the same truth. Lahat daw po ng reliyo, kahit anong salihan mo, papunta sa Diyos yan. So yan po yung malaking kasinungalingan. Sabi ni Kristo, John 14:6, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sino po ang daan patungo sa Diyos Ama? Wala na pong iba kundi si Kristo. Kahit kasalihan mo lahat ng reliyon, di ka nampalataya kay Kristo, wala po yan. Impyerno pa rin po. Galatians 1:8 and 9, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, that which we have preached unto you, than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we have said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you, than that ye have received, let him be accursed. So kita nyo, hindi naman lahat ng reliyon tama yung pinapangaral. Anong ebanghelyo nila? Si Kristo hindi tao, hindi anak ng Diyos, hindi nagkatawan tao, hindi namatay sa krus para sa kasalanan ng sanlibutan, hindi nabuhay muli sa 3 araw. So ano yung reliyon na nagtuturong ganon? Anong reliyon yun? Yun ay reliyon ng Antichrist. Anong mangyayari doon sa mga pangangaral nila? Nasa sumpa ng Diyos. Kahit anghel pa. Nagpakita sa amin yung anghel, yun ang sinabi. O yung anghel na yon nasa sumpa ng Diyos. Ano ibig sabihin ng curse? Impyerno po yun, dagat-dagatang apoy. Naintindihan po ninyo. Isa lang po ang tama, si Kristo lang po ang sinugo ng Diyos. Siya lang po, wala na pong iba. Kasi wala pong reliyon na tao na matay para sa kasalanan. Iisa lang po yan, ang anak ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, panghuli, pangpito, the religion of atheism. Doon na po ako magtatapos. Religion of atheism. Alam niyo po ba ang atheist? Ano ba ang atheist? Religion yan. Diba? Magtataka kayo. Ang religion, paniniwala sa Diyos. Hindi nga naniniwala sa Diyos, paano naging religion ang atheism? Paliwanag ko po. The religion of atheism. Ano yung atheist? Atheists have an active belief system which meron siyang belief system with views concerning origins that the universe and life arose by natural process. So meron siyang paniniwala na ang mundo the natural process, the universe arose a natural process not created by God. So wala siyang there is a lack of belief concerning God. Pero paano naging reliyon? Wala ngang paniwala sa Diyos, di ba? Okay, ito ang sabi ng Supreme Court. The U.S. Supreme Court has ruled on more than one occasion that atheism is to be treated as equivalent to a religion under the law. Bakit po? That is, it is a protected belief system at the same level as any religion. Wow. Diba? Pero sabihin mo nga, hindi nga kami naniwala sa Diyos, tapos gawin mo kaming reliyon. Okay, ganito po yan. Religious views about God, bakit reliyon, falls into 3 categories. May 3 kategorya pala ang reliyon. Okay, according to the Supreme Court, monotheistic. Ano yung monotheistic? Sila ay naniniwala, itong reliyon na ito ay naniniwala sa isang Diyos lang. Sino-sino yon?
Okay, may tatlong reliyon na monotheistic. Iisang Diyos lang ang creator. May creator, isa lang. Ang Judaism, yan ang reliyon ng Israel. Yan yung pinanggalingan natin. Christianity, yan po yung through Christ. Yan, na-born again tayo. Yan, iisa lang ang Diyos. Pero may tatlong persona. God the Father, Son, Holy Spirit. Hindi po tatlong Diyos, ha? Tatlong persona sa iisang Diyos. At ang Islam. Ang Islam, ang Diyos nila, isa lang. Sino? Si Allah. Okay? Wala silang father, no? Allah, isang God. Okay? Yung isang category ng religion, yung polytheistic. Ano yung polytheistic? Naniniwala silang maraming Diyos. Example niyan ay Hinduism tsaka Mormonism. At ano yung pangatlong kategory ng reliyon? Ito yung non-theistic. Hindi sila naniniwala na merong Diyos na supreme being na creator. Anong reliyon yon? Ito yung Buddhism tsaka atheism. Ang Buddhism ay self-enlightenment. Tayo lang na enlighten ka. Walang supreme being na creator. Ang atheist naman, naniniwala sila ang galing tayo sa universe. Nature ang lumikha sa atin. Nature, natural, universe. Walang God na lumikha. So ang creator niya, itong nature. Kaya lang, it will take long time. Hindi naman niya napatunayan yun. So atheists believe, of course, that there are no gods, and such atheism is a belief about gods and thus qualifies a religion. Okay, ano yung paniwala niya sa Diyos? Walang Diyos. Ayan. Much in the same way, Buddhism is described as a religion. Ano po ang sinasabi ng Biblia? Dito na po magtatapos. Psalm 10, verse 4. The wicked in the haughtiness of his countenance doth not seek him. All his thoughts are, there is no God. So, yan po yung mga atheists. Ang iniisip niya, walang Diyos. Kaya yan na po ang mindset niya, walang Diyos, kaya gagawa siya ng paraan para patunayang walang Diyos. Even using science. Kaya ang gagawin niya, theory lang naman. Wala na din talaga napatunayan. Psalm 14:1, sabi ng Biblia, the fool had said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that do it good. Walang gumagawang mabuti sa mga ito. Ang tawag sa kanila ay fool. Ano ba ang fool? Foolish people. Fool. May mga, ano ba sa Tagalog ang fool? Kaya lang, parang mura, no? Alam ko yung tanga, idiot eh. Pag sinabi ka, you're an idiot, ibig sabihin, tanga, moron, idiot, mga tanga, di ba? Yung Three Stooges, idiot yun. Di ba? Pero pag sinabing fool, katumbas siya ng GAGO. Ano yon? Alam mong mali, ginagawa mo pa. Yan yon, fool. Alam nilang may Diyos, pero sinasabi nilang walang Diyos. Yung mga idiot, imbecile, yan yung mga kategory ng tanga, hindi nila alam yung ginagawa nila na katangahan pala. Nako-correct pa yon. Pwede bang i-correct yon? Ha? Pero ito, yung mga fool, wala na. Kasi sinara nila yung puso nila. Ayaw nilang tanggapin may Diyos, kahit na may ebidensya. Anong ebidensya na may Diyos? Sabi ng Romans 1:19-22. Romans 1:19-22. Because that which may be known of God is manifest in them, for God has showed it unto them. Pinakita na ng Diyos sa kanila na nag-e-exist siya. Paano? Sabi sa verse 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Alam niyo po ba, pinakita na ng Diyos na totoo siya? Paano? By His creation. Kaya yung pag tinignan mo yung universe, mamamangha ka, sasabihin ng mga scientists, yung tunay na scientists hindi pwedeng walang lumikha nito. Bakit? Kasi ang universe natin is full of complication. Perfect yung kanyang mathematics, physics, konti lang ang mawala rito, disgrasya tayo. Kaya nga very precise ang layo natin sa araw. Hindi pwede tayong umusog lang ng konti, lumayo ng konti, disgrasya tayo sa araw. Then yung complexity ng human brain. Hindi pwede ang utak ng tao basta nag-evolve lang.
Kasi complicated ang pagkakagawa sa utak ng tao. It must be created by a more divine intelligence. Kaya ang Biblia, sabi ng Biblia, tinuro na ng Diyos na siya ang lumikha kasi yung complication ng kanyang creation makikita natin. Napaka-wonderful. Hindi pwede yung mga isda ay yung kulay nila. Niyan, si Nemo ay naging Nemo out of na walang nag-design ng kanyang kulay. Merong nag-design niya, nasa DNA niyan. Kaya yung complication ng DNA ng mga true scientists, sinasabi na hindi basta-basta ito. May gumawa nito. Kaya yung simpleng bahay nga, hindi mo pwedeng sabihin yung kubo. Pagkatapos ng millions of years, naging kubo. Hindi eh. Kahit simple lang yan, may gumawa dyan. May intelligent being behind that. Lalo na yung DNA ng tao. Lalo na ang universe. Kaya sabi ng Diyos, walang excuse sila. Pinakita ko na ako ang creator. Sa magitan ng aking creation, pinakita ko sa kanila na hindi pwedeng mag-exist siya ng walang gumawa. That is true science. Sabi sa verse 21, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but because vain in their imagination and their foolish heart was darkened. So pinili na nilang wag maniwala sa Diyos in spite of the evidence. Gumagawa pa rin sila ng paraan, pinepeking nila yung ebidensya, pinapalabas nila ang mundo, millions of years na ang tao nag-evolve millions of years. Even billions of years. Verse 22, ito na. Professing themselves to be wise, they became fools. Kaya mahirap translate, kapatid, yung fools sa Tagalog, G-A-G-O yan eh. Ibig sabihin, deliberate. Alam nila yung totoo, hindi nila tinatanggap. Yan. Yan po ang fool. Hebrew 11:6, dito na pang tatapos. Without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Kaya doon po papasok yung pananampalataya sa Supreme Being. Para makilala natin siya, we need to exercise faith. Merong Diyos eh. Hindi mo lang siya makita, pero merong Diyos. May lumikha, may creator. Pinakita na ng Diyos siya. Totoo siya. Ngayon, kung sino siya, diyan napapasok si Kristo. Si Kristo, pinakilala niya kung sino yung Ama, kung sino ang Diyos. Yan yung ebanghelyo ni Kristo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Sa ating pangwakas, pagbubulay, babasahin ko lang po yung pagbubulay natin. John 3:16-18. For God so loved the world that He gave His His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Verse 18, may warning ang Diyos dito. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Manalangin po tayo. Salamat po aming Amang Diyos sa langit sapagkat tinuro mo sa amin ang katotohanan ng iyong mga salita. Ang iyong salita ay tunay, ito po ang tunay na katotohanan. Lilipas po ang sanlibutan, ngunit ang iyong salita ay mananatili. Salamat po aming Amang Diyos. Pinangahawakan po namin at hindi po kami matitinag kahit ano pong ebidensya ang pakita ng kaaway sapagkat alam po namin ang ebidensya nila ay mali at gawa-gawa lamang po nila. Sapagkat ang iyong salita ay tunay at ang tunay na siyensya ay nagtuturo na ikaw ang aming creator, ikaw ang tunay na Diyos na lumikha sa sanlibutan, sa universe at sa amin. Salamat po, Ama. Mamuhay po kami ayon sa iyong kalooban sa magitan ng pagbabago ng aming kaisipan tungo sa iyong mga salita. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. At awitin po natin ang doxology. Unahan po tayo ng worship team sa ating doxology.
ng ating Diyos Amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Yeshua, at ang pag-aari sa atin ng Holy Spirit ay sumatin palagi, ngayon at magpakailanman. Amen. Okay, saglit lang po mga kapatid. Pag-usapan lang po natin yung outing ng church.